once again mga minamahal, tayo pumipanya ng isang banal na salita kay Brother Lauro Guduso ng walang bomos, walang dagdaga, walang pagkapilipit at walang sariling paliwanag. Sa araw na ito ating pong pag-usapan na patungkol sa sinugo ng Diyos. No? Mapakinggan natin si Brother, no? Pakinggan natin muna siya. Naniniwala na yung sinugo ng Diyos. In my case, hindi ko sinasabi akong sugo, pero ang naniniwala ko, yung sinugo ng Diyos, may karunungan dala-dala. 21:13 hanggang 15 ng Lucas, bibigyan ko kayo ng bibig at karunungan na hindi masasalangsang na inyong mga kaalis. Sa 3:34 ng Juan, Pinutol ko muna, no? Wala tayong layunin palagi kay Brother, kundi ating inaalam ang mga katotohanan, no? Na nakabatay din sa Biblia. Kayo rin yan ang binagbinag, no? Kung sa Ilonggo pa, no? Iyong pagtanto kung ang ating mga pinag-aralan at ang kanyang pinagbigay na aral kung tama o mali. Ayan, no? Kaya hindi tayo dito nagtingin para lang pamalian siya ng walang kabuluhan. Kundi ating mabuti, no? Kasi ang Diyos ay mabuti, kaya ating tinitignan yung mga aral. Yan, no? Kung ay tama o mali. Yan. Kapatuloy. ang sinugo ng Diyos, nagsasalita ng salita ng Diyos. Hindi namumulot. Nagsasalita ng salita ng Diyos. Kaya ang aral na maririnig mo sa kanya, hindi mo maririnig sa iba. Hindi siya namumulot sa iba. Meron siyang kanyang karunungan na dala-dala na hindi kayang tutulan ng kahit na sino sa kanyang kalit. Hindi kayang tutulan ang sabi niya. At hindi daw namumulot. Para siyang talagang kung pakinggan mo si Brother, para talagang nagyayabang na eh. Oo, kung wala kang alam, talagang mapapabilib ka sa kanya. Yan, kung hindi ka rin, kaya nga, kung wala kang alam, kung kunti pa yung mga pinag-aralan mo patungkol sa salita ng Diyos, talagang mapapabilib ka sa kanya. No? Pero patuloy natin. Lumabas ka na! Patunayan mo relihiyon mo! Lumabas ka! Yan, hanggang doon na lang ang record niya. Kaya nga, ang sabi niya, ulitin natin, kung siya po ay naniniwala na ang sinugo ng Diyos, in my case, ay sabi niya, no? Hindi ko sinasabi ako'y sugo ng Diyos. Ayun. May karunungan dala-dala, no? Sa Lucas 21 verse 13 to 15. Bibig at karunungan na hindi masalangsang ng inyong mga kaalit, no? Hindi matutulan. Palagi naman natin tinututulan dyan, eh. At saka hindi yun tutol lang na para lang mapamalian mo siya. Talagang mali talaga dyan si Brother sa mga pinag-aralan natin, no? Kaya hindi yan para lang siraan siya. Ayan, no? At saka sabi niya rin sa John 3:34, ang sinugo ng Diyos ay salita ng Diyos. Hindi namumulot, nagsalita ng salita ng Diyos. Kaya nga, ang mga aral na marinig mo sa Kanya, hindi mo marinig sa iba. Hindi siya namumulot sa iba. Mayroon siyang karunungan na dala-dala na hindi kayang tutulan ng kahit na sino sa Kanyang kaalit. Yan. Pero hindi naman natin pinapalabas na tayo nagkakaalit, kundi ating inaalam ang mga katotohanan at tayo po'y magkaalam ng mga katotohanan para tayo'y mga ligtas, no? Kaya yun ang sabi niya, no? Patunayan mo reliyon mo. Kaya pag yung damdamin, no? Para siyang nagyayabang na. Yan. Para kang ikaw na talaga ang pinakamagaling kung pakinggan mo yung mga palakpakan. Magbasa tayo sa Malakias chapter 2 verse 7. Malakay chapter 2 verse 7.
Sapagkat ang mga labi ng saserdote ay dapat mangag-ingat ng kaalaman at kanilang marapat hanapin ang kautusan sa kanyang bibig, sapagkat siyang sugo ng Panginoon na mga hukbo. Yan. Ulitin ko. Sapagkat ang mga labi ng saserdote ay dapat mangag-ingat ng kaalaman. Yun. Mag-ingat. Yun. At kanilang marapat hanapin ang kautusan sa kanyang bibig. Kaya nga palagi yung sinasabi yung mga GGO. No? Kasi maraming mga batang nakikinig. Yun. Dapat mag-ingat. Dapat mag-ingat ng kaalaman. At kanilang marapat hanapin ang kautusan sa kanyang bibig. Yan, no? Kasi yung iba naman, mga mali-mali naman eh. Yan, mga mali-maling aral. Yan, marami tayong napag-aralan dyan, no? At wala tayong layunin, no? Para lang mapamalian, kundi para ating maalaman, yan, ang mga katotohanan. Yan. Sa Proverbs chapter 13, verse 17. Ang masamang sugo ay nahuhulog sa kasamaan. Ngunit ang tapat na sugo ay kagalingan. Yan. Kaya ang mga masamang sugo ay nahuhulog sa kasamaan. Kaya kung may mga masamang sugo ay nahuhulog sa kasamaan. Yan. Ngunit ang tapat na sugo ay kagalingan. Yan. Kaya marami kang mapakinggan dyan sa mga born again ko no, na may Great Commission. No? Nabasa nila yan sa Matthew chapter 5 verse 12. Kung di ka magkamali, no? Matthew chapter 5 verse 12. Yo, Great Commission ang sabi nila. Yan. Chapter 5 verse 12. Rejoice and be exceeding glad, for great is your reward in heaven. Yan. Great Commission sabi nila. For so persecuted did the prophets which were before you. Yan, kaya mag-rejoice sila, no? Kaya may Great Commission sila sa langit. Pero sinabi naman dyan sa Luke 17:10, noon na kahit nagawa mo na ang lahat, sabihin mo sa iyong sarili. Yan, anong sabihin mo? Great Commission? Yan, tingnan natin. Sabihin mo sa iyong, basahin ko na lang. Gayon din naman kayo, pagka nangagawa na ninyo ang lahat ng mga bagay na sa inyo iniutos, inyong sabihin, Great Commission, inyong sabihin, mga aliping walang kabuluhan kami, ginawa namin ang katungkulan naming gawin. Yan palang sabihin mo sarili mo. No? Mga aliping walang kabuluhan na kahit nagawa ulitin ko. Gayon din naman kayo pagka nangagawa na ninyo ang lahat ng mga bagay na sa inyo iniutos, inyong sabihin, mga aliping walang kabuluhan kami, ginawa namin ang katungkulan naming gawin. Yan. Yun ang sabihin mo sarili mo, hindi yung mga Great Commission. Ayan. No, thank you Lord, ha? At napakinggan natin si brother na hindi daw kayang tutulan yung mga aral na kanyang binibitawan, no, na dala-dala na hindi kayang pamalian. Yun. Pero wala tayong layon, no, na manakit ng damdamin at manira, kundi ito'y ating inaalam. Kasi maraming bilib na bilib kay brother, no? Lalo na yung mga kakulang pa sa kaalaman. Yan. Kaya atin yan pinag-aralan. Oo, para mapagbulay-bulay natin. Kayo rin ng mga nakikinig, no? Hindi yung may malisya ka na para lang mapahiya mo siya. Walang ganon. Wala tayong layon ganon. Kundi upang ating maalaman yan, ang katotohanan. At tayo'y mapapalaya dyan. No? Alamin natin ang katotohanan at ang katotohanan ay magpalaya sa atin. Sa John 8:31-32. Yan. Thank you Lord. Ha? Salamat sa Panginoon. Praise God. The Church of Jesus Christ, Lord of Lord, sabi niya, God bless everyone. God bless Calabenza. Always smile and always remember, Jesus loves us.